Hello. Magandang umaga sa lahat. Good evening, good morning, excuse me. Good morning to everyone. This is Justin Top News PH at maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa Justin Top News PH. At bago ang lahat, before anything else, I would like to request, paki-like naman, paki-share this video to your friends. Then, of course, subscribe para doon sa mga bagong viewers dito sa channel na ito, Justin Top News Page. Subscribe ka agad. This morning, marami tayong pag-usapan. Una natin sigurong pag-usapan, or not exactly the first one, ay itong regarding sa kasong sinampa ng House of Representatives care of the committee of Joel Chua. Talaga namang gumanti ito si Joel Chua. Muntik nang matalo ito diyan sa distrito niya sa Manila. Kaya ngayon, first order of the day, pagsampa ng kaso kay BP Inday Sara with regard to the confidential fund diyan sa ombudsman. At sabi pa ng kampo ni BP Sara, bring it on. Ang dami ng sinampang kaso laban kay BP Sara, hindi naman ganyan karami, including the impeachment case. At baka naman mapapahiya kayo ulit yan. So we will be talking about that in a while. At pag-usapan din natin itong confidential fund ni BBM na nag-comment si Claire Castro. Meron siyang komento regarding dyan sa confidential fund ni PBBM. Pag-usapan din natin, we will be talking about another topic, yung regarding sa repatriation. Yung repatriation plan ng ating pamahalaan in case ano mangyari dyan sa Middle East, particularly dyan sa Israel, with the brewing war between Israel and Iran that might have the intervention of the US. Naghahantay na lang ng ilang segundo, ilang minuto, ilang oras na magdesisyon si President Trump with regard to the issue kung tuluyan ng sirain ang mga nuclear facility ng Iran. At we will be talking ano bang naghinder kay President Trump on deciding immediately. I-discuss natin yan. We will be talking about that later. Then pag-usapan din natin, we will be talking also about dito sa fake news na sabi nila na ang purveyor ng fake news yung mga DDS, yung mga nasa kampo ni BP Inday Sara. Ang BP Inday Sara herself daw ay ang nagpalaganap ng fake news. Ang mga supporters ni President Duterte. But ito, klarong-klaro si DOJ Secretary Remulla nagpakalat ng fake news, and wala tayong marinig sa mainstream media na magbigay ng komento regarding dito sa fake news na isiniwalat ni Secretary Boying Remulla regarding sa case ni Harry Roque sa The Hague. So we will be talking about that later. So unang-una, i-discuss natin itong regarding dito sa case na pinile ni Joel Chua. Klaro naman na this is only filed, this is filed para lang makaganti doon sa kahihiyan na natamasan niya doon sa last election na muntika na sila ni Valeriano matalo dyan sa mga distrito nila. Dahil personally si Vice President Sara ang nangampanya against them. Swerte lang sila na medyo late yung
kampanya ni BP Inday Sara. Kung hindi pa, sigurado talagang tataob sila dyan. So ito, parang gustong gumanti ito si Joel Chua despite the fact na yung ipapile niyang kaso ay napakahina ng basihan yung regarding sa confidential fund. Dahil wala pang ang final decision ang Commission on Audit with regards to that. Nagkaroon nga ng disallowance. But kailangan lang i-explain, mag-submit ng mga dokumento na magpruba, that will prove na tama ang paggasto ng confidential fund na yan. At ito, dito sa binyo na ito, maganda rin. Dahil dito, walang mga critical na mga comments na marinig mo galing sa mga crooks diyan sa House of Representatives na purely lang paninira. Dito, pakinggan ka ng husto dahil this is the ombudsman. At diyan, medyo there's a sense of justice sa ombudsman. So, malalaman diyan ang katotohanan. At with a battery of very brilliant lawyers, powerhouse lawyers in the side of the defense of BP Inday Sara, I'm sure malampasan itong kaso na to. Kaya nga, bring it on kung ano pang kaso ang isasampa ninyo. Maraming kasong sinampa sila, but I don't know kung it will mag-materialize ba tulad nung sinampa ng NBI regarding doon sa threat kina Tambaloslos, kay Lisa at kay PBBM, threat daw. So nakasampa nasa mga prosecutor na yan. I don't know kung isasampa nila yan sa korte, kung makakuha silang solido na ebidensya o meron silang basihan para maisampa yan. Kasi pinagyayabang nila na hindi sila magsampa ng kaso kung hindi nila siguradong maipanalo yan without the assurance of conviction. So makikita natin, aside from the impeachment case na talagang naghihingalo na, wala na yung impeachment case na yan. Kahit anong drama ang gagawin dyan sa Kongreso sa pag-delay niyan, wala na rin yan. Hindi na yan matutuloy. Nag-decide na yung mga senators with regard to that. So, ano pang sinampa? Yung sinampa ni Gadon na disbarment case. Madali lang yan pasubalian. Na bakit i-charge mo ng disbarment si BP Inday Sara? Ano bang violation ang meron siyang nagawa na masasabi mo na talagang guilty siya? Wala pa eh. Wala pang decision of any court or any entity, judicial entity na nagsasabi na may guilty si Inday Sara sa isang krimen. So hindi siya masampahan ng disbarment case. So ano pang gusto nyong isasampa kay BP Inday Sara? Hindi pa ba sapat yung impeachment ng yung mga paratang ninyo? Hindi pa ba kayo kontento doon? At baka nadismaya kayo na hindi nalulusot yung impeachment case na yan, kaya walang ibang paraan si Joel Chua, magsampa na lang ng kaso sa ombudsman. So ganyan kahunghang yan si Joel Chua. Kaya nga napakamalas ng mga constituent dyan sa distrito niya. Nanalo lang yan dahil umulan dyan ng halaga eh. Umulan ng dyan, ayuda dyan sa distrito niya. Kung wala pa yun, sigurado yan sila Valeriano. Tanggal na yan. Tanungin mo yung mga taga-distrito niya. District 3 yata ito si Chua. Kung may maayos man na nagawa yan dyan sa distrito niya. Tanungin mo.
Noon kakampi nila si Isko. Ngayon nung wala na si Isko, siniraan si Isko. Ngayon patay ka ni Isko. Ngayon kahit sabihin mo na congressman ka, magka-problema ka dyan, Joel Chua. Ngayon, ito nga, kahapon, nabalita na natin na si nagkaroon ng resurrection si Pastor Dila Abante dahil ginawa nilang buwid or null and buwid yung kandidatura ni Joey Oy. At siya ay na-disqualified. At ngayon, biglang sumulpot ito si Pastor Bini Dila Abante at siya na ngayon ang kongresista sa 6th District ng Manila. Nakita mo na, ang dami mga magic na ginawa ng administrasyon nito. Isipin mo yan, talo na, panalo, biglang nanalo. Talo na, panalo pa. Ito yung vlog ko kahapon, kaso kukunti lang yung nanonood. Ngayon, kaya makikita mo kung sa sobrang kakapal ng mukha ng mga to, wala nang ano sa kanila, walang delikadisa, walang moralidad. Ayaw na lang nila aminin na talo sila. Isipin mo, dinisregard yung boto ng mga tao, ng mga constituent dyan sa 6th District. Ano magagawa ng mga tao ngayon dyan? Na pwede pala ang kumilig ang mag-elect ng mga representante ninyo. Hindi na kailangan ang boto ninyo. So what's the use of an election kung ganyan ang sistema? Yan ang napakadelikado kung yan si George Garcia ay patuloy na hahawak dyan. Na alam naman natin sinong proponent yan. Si Lisa Aranita ang nagturo dyan sa Miro. Ulitin ko, di ba si Marcolita, si Senator Marcolita na ngayon, nung kongresista siya, meron niyang hearing regarding sa mga perang na kuha ni allegedly ni George Garcia sa Miro. Maraming mga biglang pumasok na mga halaga dyan sa bank account niya. Ilang bank account ba yun? Iba-iba para hindi mahalata nalagay para mapasok itong Miro. Kasi pinalitan nga nila yung Smartmatic dahil mayroong problema. Kaya yung fate nitong si George Garcia, parang nakikita ko na katulad din ni Andy Bautista. Maging katulad din ito na ma-convict ng isang kaso na nasa Amerika na ngayon. Nang balita noon, may tangay-tangay na napakalaking halaga. Sabi pa nga nila, allegedly, almost 1 billion pesos ang linagay dyan. Mas probably ito rin naman ang mangyayari dyan. Mangyayari dyan kay Garcia, kaya ganyan ang galawan yan. Wala siyang dalawang isip sa paggawa ng mga ganyan. Tulad ng ginawa niya sa Duterte yun, kay Cardima. Kita mo, napakakapal ng mukha talaga. Kaya itong mga ganitong klaseng tao, dapat tandaan natin yung mga yan. At hindi lang dapat pananagutin yan. Pagdating ng panahon, dapat mananagot ito sa mga kabalbalan nilang ginagawa sa bayan natin. So, dito naman sa confidential fund na pinagsasabi ni Claire Castro, na huwag na natin ikumpara ang confidential fund ni BP Inday Sara kay BBM. Bakit? Saan ba galing yung confidential fund ni BP Inday Sara? Di ba galing kay PBBM? At alam ba natin paano ginasto ang confidential fund ni PBBM ng presidente? Tsaka hindi maglakas loob din ang kuwa dyan na imbestigahan yan. Sabi, walang anomalya. Paano namin malaman? May investigasyon na pa sa confidential fund ng presidente. Wala pa. At
sabi ko nga kanina na hindi maglakas loob ang kuwa na i-flag down na magkaroon ng disallowance yung ah, ang confidential pa ng presidente na almost 4 billion, imagine. At ngayon kini-question mo yung 125 million na binigay nyo ni Sara. That is purely a bait, purely a trap na plinano ni Tambaluslos, ni Risa at ni PBBM, na yun ang ibigay na paratang kay Sara. Pinainan siya ng confidential fund at ito ay naging impeachment. At to their dismay, palpak na naman sila kasi patay na yung impeachment na yan. So maghahanap na naman. Ito nga yung kaso sa ombudsman. Hindi pa nga tapos ang impeachment case, nagsampa ka na ng kaso sa ombudsman. So, anong maging future na yan? At ang mga abogado ni BP Inday Sara nakahanda na dyan, matagal na. Alam na ni BP Inday Sara na darating sa ganyang point. At meron na mga abogado noon pa. Sabi ni BP Inday Sara, 2023 pa, pinaghandaan na nila yan eh. Dahil nung nagsalita si Franz Castro na nag-uusap sila ni Tambaluslos with regard to that, na sampahan siya ng case on the confidential fund, pinaghandaan na nila. Kaya yung 10 days na binigay na yun, alam na nila kung paano sagutin yan. Ngayon, ito nga ang confidential fund ng presidente, nagkaroon naman ng investigation. At dapat naman, kasi in aid of legislation ang mga hearing nyo dyan sa Quadcom, dapat lahat tama yung sinasabi ni Congressman na ngayon ay Senator Marcolita, na bakit selective kayo sa pag-imbestiga. Lahat na ito na lang, lahat na mga executive department na mayroong confidential fund under ng presidente, dahil executive nga yan, imbestigahan ng kuwa. Imbestigahan din ng Senado o ng Kongreso. At sa tingin ko, merong isang senador dyan na ngayon belonging to the Duterte bloc na magsampa ng hearing or inquiry with regard to the confidential fund sa mga departments, executive departments. At sa tingin ko, this will be spearheaded by Senator Marcolita. Kaya bantay-bantay kayo dyan. Kasi inipit nyo si Marcolita. Kaya ngayon, kayo na naman ang ipitin yan. Kung magpapatawag ng inquiry yan with regard to the confidential fund of all the departments under the executive branch of government. So kasama, kung pwede isama si BBM, kung paano niya ginastos ang confidential fund, kung paano niya linustay yung confidential fund na yan. So, makikita natin yan. Kaya, napaka, trailing. Ibig sabihin, kasabik-sabik ang mangyari dyan sa 20th Senate kung ano mga inquiry na ilalabas dyan, na isusponsor ng mga bagong senador dyan sa Senado. So, ito nga, kaya si Claire Castro, dapat ayusin mo yung pagpahayag mo ng mga ganyan. Kasi siguradong mababalikan ka niyan eh. Ito rin, alam naman natin kung gaano kagulo na ngayon ang itong issue na to. Napakalaking issue. Ito nga sa ongoing war between Israel and Iran, na meron ngang possible na involvement ng US. At ngayon, ilang oras na lang, ilang sa salita pa ni President Trump, sa last check-in
huling segundo siya mag-decision with regard to the involvement of the US dyan sa gera dyan between Israel and Iran. Ang lahat ng mga military asset ng US na nandyan na sa Indian Ocean, and B-2 bomber nila nandyan na sa isang aircraft carrier sa Indian Ocean, that will probably strike sa mga nuclear facilities, especially ditong mga facility na nasa mga bundok at nasa mga underground bunkers, nasa ilalim. Ang balita nga dyan sa nuclear facility dyan sa isang bundok dyan sa Iran ay almost 80 to 100 meters ang lalim. Kaya walang weapon ang Israel para sirain yan. Kaya kailangan nila ng tulong ng US by using the MOAP. Itong MOAP, yung Massive Ordnance Penetrator Bomb, na buster bomber ito, na it's almost a ton, 1 tonelada niyang bomba na yan. I think this is the biggest bomb na na-create ng mankind, ng tao. At yan ang ihuhulog dyan. Ngayon nga, mayroong softening, binumba yung site na yan, kung nasaan yung underground nuclear facility, para ma-soften yung ground. Kasi ito, nagpipenetrate siya even in concrete bago siya sasabog. Kung ma-achieve na niya yung target niya, kung 100 or 100 meters yan, tsaka na siya sasabog doon. So parang may siya, parang yung sa nag-excavate ng tunnel, parang ganyan, na naka-embed dyan sa bomba na yan bago sasabog. Kung dalawa o sunod-sunod ang ipaputok dyan, siguradong masira yung tunnel na yan. Kaya yun ang gusto ng Israel, para completely na talaga yung nuclear capability. Kasi almost ilang days na lang daw maka-create na sila ng isang nuclear bomb. Kasi nakahanda na lahat ng mga equipment or component para to create a nuclear bomb. Kaya yun ang gustong pigilan ng Israel. At ngayon, marami namang mga politiko in both sides, Republican and Democrat, na pabor dyan. Pabor dyan sa move na yan. But tinitimbang pa rin ni President Trump kung anong gagawin niya. Dahil hindi lang naman yan ang problema. So we should remember na itong Iran ay allied with China and Russia. Kaya makipag-usap muna sila doon. They should not get involved with this move na sirain yung nuclear facility. Kaya nga, ingat na ingat yung IDF, yung Israel Defense Force, to strike on civilian targets. Dahil magiging all-out war tayan. At saka tandaan natin na maraming mga Iranian na ayaw sa sistema ngayon ng pamumuno ni Ayatollah Khamenei, dahil nga sa fundamentalist mga Muslim yan. Marami nga silang napatay na mga batang mga babae na naglabag sa dress code lang nila, kung naalala nyo. Kaya maraming nagagalit dyan dahil hindi naman democratic ang Iran. Hawak siya ng extremist na mga Muslim. Sa bagay, mas mahigpit ng ISIS, pero ito parang ganun na rin. Yung mga babae, walang freedom dyan. Walang hindi sila free gumawa ng gusto nila, tulad ng mga ibang mga babae dyan sa Middle East, tulad ng Israel. Sa bagay, hindi naman Muslim ang Israel. So, yan ang reason na maraming discontented dyan sa loob ng mga citizens mismo ng mga Iranian na naging biktima din ng government nila. So, yan nga ang reason na nakapenetrate ng husto ang Mossad dyan. Nakakuha ng mga information kasi maraming mga
mga mole na binigay na-create ang Mossad dyan sa loob kasama ng CIA. Kaya nakuha nila yung mga information about ng mga installation, mga sites, even the residential mga residence ng mga government officials at mga commanders ng kanilang military. Alam nila kung saan natulog, saang bahay, anong schedule, anong oras umalis sa bahay. Alam na nila. Mayroon pang isang Mossad dito nagsabi na ilang years na nila yan kinukuha ng mga information. Kasi daw, ang isang official ng gobyerno ng Iran, hindi pinapalitan. Parang forever ang term nila dyan sa mga posisyon na hinawakan nila. Kaya alam na alam nila kung saan umuwi o anong oras pumunta ng opisina. Kaya yung mga commander, nakita mo isang commander nila commander ng isang commando group yata yung pinakamataas na commander nila sa sa army, I think, military, na mismong tinamaan ng missile yung kwarto niya mismo. Hindi yung buong bahay, yung kwarto lang niya para lang siya ang ma-eliminate o siya ang ma-assassinate. So yun ang sistema ngayon ng pag-assassinate tulad ng mga leaders ng Hamas at Hezbollah. Ganyan ang pag-exterminate ng tao ngayon. Hindi na sniper ang ginagamit, missile na ang ginagamit. Kaya napakadelikado. Kaya yung last sabi ni President Trump na alam namin kung saan nagtago yan si Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Alam namin at kaya namin siya eliminate anytime, but hindi namin gagawin yan. But depende yan kay Netanyahu naman, yan din ang sinabi, but depende yan sa situation. Di ba? Ngayon, dahil nga binumba nga, tinamaan yung hospital, doon, I don't know kung may casualty o wala. Doon din, may isang residential building na nawarak talaga, bumagsak dahil tinamaan ng ballistic missile na I think almost 180 pounds ang bigat, almost 200 pounds ang bigat. Yun ang tumama doon. Ballistic missiles yun, pati yung hospital. At ito rin isa sa mga propaganda. They have a propaganda war with Iran, Israel. Marunong din ng mga propagandist ng Israel na to show na walang pili ang target ng mga Iranian, civilian man o military targets o kahit na hospital, pasasabugin nila yan. So makikita kung gaano ka-desperate nitong mga Iranian. At ayaw naman nila makipag-usap. Siyempre, ayaw nila makipag-usap kay President Trump. Ngayon, binigyan sila ng ultimatum. I don't know kung gaano katagal yung ultimatum na binigay ni President Trump. So, yun ang situation ngayon dyan sa Iran at Israel. So, talagang medyo dinidelay ni President Trump dahil nga siguro hindi pa nakapag-commit ang Russia at China na hindi talaga sila sasali dyan sa gulo na yan, or magbigay ng suporta sa Iran. Basta siguro ang purpose is only to eliminate ng nuclear capability ng Iran. Yun ang dyan sa tingin ko na maging focal point doon sa agreement kung whatever diplomatic talk they have with itong Iran at China and Russia, not to support Iran. So yan, ngayon ang balance medyo may tip na papunta dito sa possibility na for the involvement of the US, kasi dalawang aircraft carrier na nga nandyan, yung Carl Vinson at saka yung Nimitz, galing pa nga na yan dito sa atin, galing pa dito sa malapit sa Pacific, dito sa atin yan galing. Yun ang I don't know kung nagpunta yan, hindi pala nagpunta yan sa China Sea, dito lang sa likod, malapit sa Taiwan Strait. So nandyan na ngayon sa
Mediterranean. Nandiyan na. So, with this military assets na dinala, may mga ano pa, may mga yung mga mga tanker na siguro kung galing ng UK yung mga B2 bomber nila, kailangan ng refueling, i-refuel on air. Kaya ano bang model yun ng eroplano na mag-refuel dyan sa mga B2? Pag maghulog ng buong bayan, balik ka agad, ikot ka agad. So kailangan ng refueling kasi hindi abot yung gasolina niyan hanggang jet fuel niyan hanggang doon sa target nila. Kung galing siya ng Cardiff yata sa UK, diyan sila naka-station, or dito sa may Venice sa Italy. Pero ang B2 hindi yan nilalagay diyan sa area na yan. Always in position yan ng US. So malamang doon yan sa isang aircraft carrier ilalagay. Pero sa tingin ko hindi nila yan igambol na dyan lang. Babalik ka agad yan sa Missouri kasi yung mga B2 sa Missouri naka-station yan. So balikan yan after dropping the bomb, the MUAP, babalik ka agad yan if ever mag-decide si President Trump. At hindi lang isang stealth bomber ang mag-drop niyan. Kung hindi pa talaga totally masira yan, patuloy nilang huhulugan ng bayan. Kung isang site lang yan o dalawa o tatlo, sirain talaga nila lahat yan if President Trump will decide. And I think, sa tingin ko lang, they will decide para dyan, para talaga sirain yung mga nuclear facility na yan. So ano bang correlation dito sa mga worker, mga OFW dyan sa Middle East? Malaki. Supposed to be naghanda na ng husto ang government natin para dyan. May contingency plan na dapat na ini-implement, at dapat yung Department of DMW ba yun? Foreign workers ay dapat active na sila ngayon dyan. At ang presidente mismo dapat active dyan sa pangyayaring yan. Kasi hindi natin alam kung mag-escalate yan. But despite all of these things, ang nangyayari, nagpunta pa ng exposition sa Japan si PBBM. Baliwala lang sa kanya yan. At narinig ko na magtago lang daw muna yung mga OFW dyan sa Israel, o sa malapit na mga lugar, sa Lebanon, o sa Syria. Magtago lang kayo sa Iran mismo, sa Iraq. So wala siyang nakaset up na contingency plan para sa repatriation. Nakita natin kung gaano talaga palpak ang pamahalaan na to, at walang concern sa mga OFW. Lalo nalalaman yan nanalo ang mga Duterte dyan sa mga OFW. Talagang hindi niya papansinin yung mga concern ng mga OFW with regards to their safety. Hindi natin alam kasi yan napaka-fluid ng situation dyan. Kasi di natin alam kung ang Russia tutulong sa Iran, kasi ang daming pinadala na mga kamikaze drones ng Iran sa Russia. Doon na bumibili ang Russia ng mga kamikaze drones galing ng Iran, na ginamit nila sa Ukraine. Kung maalala natin, hanggang ngayon yata yun ang ginagamit, yung mga kamikaze drones na yan. So yun nga, kaya nga ito, ulitin ko na naman, ito ang nagpigil ni President Trump na mag-decide. At kung mangyari yan, kung talagang hindi sila, they will not come into an agreement na hindi makialam ang Russia at China. So mangyari, magkagulo dyan. Magkaroon ng matinding conflagration dyan, lalaki ang giyera, at maapektuhan yung mga OFWs natin. At dapat talaga
on the two, nakahanda ang mga government official dyan sa Foreign Affairs, dyan sa Department ng OFW para sumaklulo dyan sa mga OFW na in peril, or i-evacuate nila in a country na medyo safe. Meron bang nakahandang ganyan? So, ilang millions bang i-repatriate natin? Not necessarily hanggang dito. Kung merong isang bansa na paglagyan temporarily sa kanila before repatriation, kung wala na talagang ibang paraan, meron bang nakahandang mga plano ng ganyan? Marami nagsasalita, pero walang galing sa ating Pangulo. Ang sinasabi, magtago lang daw muna. So yun ang gagawin nyo, magtago kayo. Kung may sirena, takbo kayo doon sa basement. Yun ang nangyari dyan. Kaya nakita natin ang inefficiency, ang passiveness, wala talagang they don't care about the OFWs, kung anong mangyari sa kanila. Wala silang nakahandang programa para dyan. Ito naman, pinasubalian, meron daw nakahanda na repatriation plan. Kaya ba ninyo i-implement yan kung meron? Yun ang meron ba kayong assets on the ground na nakahanda? Wala. Puro lang rhetoric, puro salita. At nakikita natin sa galaw ni PBBM, instead of concerned siya sa kanyang pangyayari, which affects a lot of Filipino workers, iniwanan niya ang sa bagay, nagpunta pa ng Japan. Yan naman ang ginawa niya pag mayroong mga major calamities, di ba? Hindi na tayo magtataka dyan. So, we hope na hindi mangyari yung matinding dyan, sigalot dyan sa war between Israel and Iran. At after the involvement of the US, sa tingin ko hindi yan matigil lang after bombing the nuclear facility. Patuloy yan. Kaya nga, yung mga assets ng mga American military ay nandyan para in case kung mag-deteriorate into yung gulo na yan into something bigger, nandyan na sila. Kasi pwede rin mandamay ang Iran, hindi lang ang Israel ang bumbahan nila, maybe Saudi Arabia. Kaya yan ang pipigilan nila, kaya maraming military assets dyan ang US. So pagdasal lang natin na hindi mangyari yan, at sana walang Pilipino nabuhay ang madamay dyan sa gulo na yan. And we always hope and pray na hindi yan mangyari. So punta tayo dito sa another topic. Itong topic naman with regard to yung fake news na sinasabi ni Attorney Harry Roque. Kasi si Boyeng ang nagpalabas ng mga fake news ito pinasubalian ni Attorney Harry Roque yung mga sinasabi ni Boyeng Remulla na siya daw ay may visa from Germany, from Frankfurt, Germany ang nag-issue ng visa na kinansila na raw, na hindi daw inaprubahan ng kanyang asylum, na hindi naman daw totoo dahil nga sa pagkangayon ay halos nag-issue na ng ID ng SSS ang Netherlands government sa kanya. Meron na siyang identification as an asylum seeker. Paano mahuli yan? Then si Harry Roque, ang residence niya nasa The Hague, malapit yan sa detention center ni President Duterte. Ayun, meron na nga siyang employment. Paano mo yan? Meron ng isang legal law firm na kukuha sa kanya, at meron na siyang kliyente. Paano mo masabi na sa Germany siya na
na turn down yung kanyang application sa asylum. Na hindi naman ang una niyang lugar daw na puntahan, which is the policy, kung saan kang unang lugar nagpunta dyan sa Europa, yun ang tatanggap sa iyo kung mag-asylum ka, at yun ang Netherlands. Kasi dyan siya unang lumapag. Kaya sabi niya, yan ang fake news na ginawa ni Boying Rimulya. At ang unang fake news pala yung with regarding to sa kanyang passport, na dalawa ang passport niya. Nagkaroon lang ng dalawang passport dahil nga napuno na yung isang passport daw. Kaya nagkaroon siya ng pangalawang passport. So, fake news doon si Boying Rimulya. At ngayon, ito na naman. Mali na naman yung impormasyon na nakuha ni Boying Rimulya. Ngayon, kinumpronta siya ng media, si Boying Rimulya. Na anong masasabi mo dito na sinabi ni Attorney Harry Roque na fake news yung sinabi mo, siya ay na-reject ang kanya, na deny ang kanyang asylum. Sabi ni Harry Roque, fake news yan. Anong sagot ni Boying? Hindi na natin pag-usapan si Harry Roque. Hindi naman siya involved dito sa mga pangyayari sa Pilipinas. Yung impeachment, hindi naman siya involved sa mga ganyan. Hindi na natin siya pinag-usapan. At ngayon, wala namang back-up, follow-up tanong ang mga media. Siyempre, takot din eh. Yung mga mainstream media. Alangan naman sabihin nila na, so ibig sabihin, Mr. Secretary, fake pala yung sinabi, hindi pala totoo yung sinabi mo na na-reject na-deny yung asylum application ni Attorney Roque. Nakakatawa talaga si Boying. Ngayon, siya pala ang nagpalaganap ng fake news. Isa sa mga nagpalaganap. At walang komento ang Malacanang dyan. Si Claire Castro. Panay ang sisi ng mga fake news daw ang mga supporter ni BP Inday Sara. Si BP Inday Sara mismo na fake news daw. Paano ngayon? Anong comment mo dyan kay Boying? Hindi ka magko-comment. So, ganyan ang sitwasyon dyan sa kay Attorney Harry Roque, dyan sa balita ni Boying na walang katotohanan, according to Harry Roque. So, yung sa topic na to, dyan sa kay Harry Roque, malalaman natin yung ibang mga development. Nakakatulong din naman si Attorney Harry Roque dahil nag-update siya with regard to the situation o condition ni President Duterte. So, okay rin na dyan siya sa Lahig. At mga Pilipino dyan, patuloy namang nagpapakita ng kanilang suporta kay President Duterte by constantly visiting the site until the time come na magkaroon na siya ng interim release with a certain condition. At maraming theory ang lumabas. Sabi ng iba kung baka naman daw pagdating doon sa isang lugar kung saan siya magkaroon ng interim release, apply si President Duterte ng asylum. So, hindi na magalaw ng ICC. Pwede ba yun? Yun ang tanong ko, pwede ba yun? Halimbawa, papunta siya ng South Africa o kung saan man yun. Pagdating doon, mag-apply siya ng asylum. Baka naman hindi pwede dahil may pre-arrange na silang agreement with ICC. Ito ang mga conditions na dapat nyo sundin, mga situation na dapat nyo i-handle with regard to the transfer President Duterte to your country. So, meron na yung arrangement. So, sa tingin ko hindi mangyayari yung asylum na yan. Yung lumulutang na mga balita-balita with regards to the situation of President Duterte. So, I think dito sa episode na to, medyo maiksi lang tayo ngayon dahil we're waiting for other developments. Lahat kasi ngayon nakafocus dyan sa Israel,
uh, Israel Iran war. So lahat ng mga viewers natin ay doon ngayon nakafocus. Very concerned naman tayo dyan sa sitwasyon na yan. Dito naman sa Pilipinas ngayon, as of this time, patuloy pa rin ang rokos ng dalawang branch ng government, ang Senate branch ng government natin, ang Senate at saka Congress. Patuloy ang kanilang drama. At ito nga yung sa impeachment case ni VP Inday Sara, by the 23rd of this month, magkaroon na ng sagot ang mga defense lawyer ni VP Inday Sara, and probably at sabi naman ng Senate spokesman, pareho ang naisip namin noon pa. Sinabi ko na magsampayan ng dismissal, motion to dismiss ang defense lawyer ni VP Inday Sara. So hantayin natin yan ngayong 23rd ng buwan na ito. So with this, hanggang dito na lang tayo sa episode na to. Maraming salamat doon sa mga dumalo dito sa Justin Talk News PH. And I hope before leaving this channel, paki-strike na lang yung subscribe button, then paki-pindot yung like, at share this video to your friends. So with this, maraming salamat at good morning sa inyong lahat. Thank you for coming over. God bless to everyone. Salamat po.